Hindi naabot ang target water elevation ng Pantabangan Dam para sa dry cropping season ngayong 2024 dahil sa epekto ng El Nino. Kaya ilang taniman sa gitnang Luzon apektado ng limitadong supply ng patubig. Narito ang report ni Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ang Pantabangan Dam ang pangunahing pinanggagalingan ng patubig sa 24 na bayan sa Nueva Ecija, mga lalawigan ng Tarlac, Bulacan at Pampanga, kaya malaking dagok sa mga magsasaka. Gaya ni Mang Raul, ang pagbaba ng level ng tubig sa dam dahil sa El Nino. Ang dapat sanang 150 kaban ng palay na aanihin, kalahati lang ang nagbunga dahil kapos sa patubig. Sana magkaroon ng maraming tubig o kaya irrigated, gano'n, para maraming aanihin. Kasi Kapag kunti ang tubig, kunti rin ang anay. Aminado ang National Irrigation Administration Upper Pampanga River Irrigation Project na hindi naabot ng Pantabangan Dam ang target water elevation para sa dry cropping season. Mula 201.68 meters above sea level noong December 1, 2023, bumaba ito sa 188.64 meters above sea level ngayong araw. Sa gitna ng nararanasang El Nino at pagbaba ng water elevation ng Pantabangan Dam dito sa lalawigan ng Nueva Ecija, aabot sa 7,000 ektaryang sakahan ang apektado. Sa monitoring ng National Irrigation Administration, nasa dulong bahagi ang mga sakahang ito kaya hindi na naaabot ng patubig. So our vulnerable area or the affected area is 50,550. Pero out of that 50,000, 7,000 na lang ang hindi pa namin napapatubigan. Which is yun na yung fix. Kasi tapos na yung irrigation namin. We are on the process of, may harvest na nga kami ngayon. Sa tala ng NIA, nasa 6,678 hectares ang mga natutuyong taniman sa Nueva Ecija, 914 hectares sa Tarlac, habang 99 hectares sa Bulacan. Pero paglilinaw ng NIA, mababang porsyento lamang yan dahil sa mga ginagawang intervention. The rotational basis. Rotational basis is you start from the upstream, then midstream, then downstream. Pero ito, kailangan binabantayan ito. So our field workers, 24/7 po sila. Okay? 24/7 po silang nandyan sa field para bantayan ang opening and closing. Hanggang April 30 itutuloy nila ang pagpapatubig sa mga nasasakupang sakahan habang malayo pa raw sa critical level ang antas ng tubig sa dam. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Russell Simorio nagbabalita para sa GMA Integrated News.